The only question is, does Congress have the moral authority to be the one to hold these public officials accountable? Diba? Meron ba kami? Yun lang ang tanong eh. Meron ba kaming moral authority to hold them accountable? Of course, it is a constitutional duty. Walang question dyan. But in exercising your constitutional duty, ang dapat mong isipin, do you have the moral authority to exercise it? Diba? Kasi, di ba sabi nga, bago ka tumingin sa mukha ng iba, tignan mo na yung sarili mo. Okay? Number 1 yan. Ang daming involved doon sa, tulad na sabi ni Ben, ang daming involved doon. Tapos sila rin yung pipirma sa impeachment ng kahit sino sa dalawang to. Tama ba yun? Meron ba kaming moral authority to do this? So I think that is a question that we have to reflect on as Congress. Accountability is not purely naman sa Congress eh. There are other venues for accountability eh. Na baka naman sila, wala sila ng baggage na merong bagahe yung Kongreso. Tingin ko hindi pa naman let's be very honest, no? Part ako ng Congress. Hindi pa naman siguro natatanggal yung impression na House of Crocodiles kami, di ba? Hindi pa naman nalilinis yun. Tapos maghuhusga kami sa ibang tao. So yun lang, that's why we have to be very careful. At pag-isipan namin ng mabuti yun bago namin, of course, we have to act on it, di ba? Walang question doon. Kailangan aktuhan yan because the Constitution is very clear. Within 10 days, it has to be referred doon sa plenary and within 3 days, no? It has to be referred to the Committee on Justice. So that process has to go on no matter what. Hindi pa pwedeng ihinto yung proseso na yon kasi constitutional mandate ng Kongreso yan. So hanggang doon sa punto na yon, kailangan ituloy yung proseso na yon.